Hello po mga Choy at magandang araw po sa lahat at welcome back po muli sa ating YouTube channel. For today's videos po, ipapakita namin sa inyo kung ano po ang kalagayan natin sa araw-araw na pagtitinda po natin ng FC. Nandito po kami sa pwesto namin, sa isang pwesto natin. At kami po ang nagtitinda at kung makikita nyo po, maaga pa po yan. Busy na po tayo mga Choy. Dahil po kilala na po ang tindahan natin at nagumpisa po kami dito sa 3 kilo hanggang sa 5 kilo hanggang sa umabot ng 20 kilos hanggang sa umabot ng 28 kilos at ngayon po is nag-average na po siya ng 35 to 40 kilos a day po ang nauubos natin sa tindahan na to. At buong araw po tayo nagtitinda. Ang ginagawa po natin, nagumpisa kami mga alas 7 ng umaga at natatapos po kami ng mga 7 PM din po ng mga gabi na po. Ayan po, nakikita nyo po maaga pa po yan, naghahanda na po kami ng lulutuin namin at saka nagluluto na po kami kasi basta maaga po, marami pong kumakain sa atin at alam na nila na mga 7 pas ay may luto na tayo. Ayan po, naglagay po kami ng camera para makita po ninyo na kung gaano po kami kabisi sa mga oras ng umaga at tanghali. Yan po kasi request po ito ng ating subscribers na maglagay daw po tayo ng magkuha na tayo ng video sa ating tindahan kung ano po yung sitwasyon natin sa pagtitinda. Ayan po, makikita nyo po mga Choy, busy po kami dyan at tatlo po kami. Meron po kaming isang assistant at saka yung isang kasama natin na Chicken Choy. Yan po, 3 po kami para yung iba po is ma-assist natin kasi yung iba hindi na po makakain dahil yung lamesa po natin is 2 lang po. Tsaka maliit lang yung area natin na i-rent dito. Mas maganda nga kapag malaki talaga yung area natin para ma-accommodate natin yung mga dumadating na mga customer mga Choy. Is kapag tanghali talaga is bibisi talaga kami masyado kasi grabe ang pasok ng mga customer. Minsan po ang iba hindi natin na-accommodate dahil masyadong marami po sila mga Choy, pero kaya naman po at hinay-hinay lang kumbaga. Hindi natin mamadaliin kasi minsan po nagkakamali tayo, lalo na kapag bago ka pa lang, nagkakamali ka ng pagsukli ganoon, at saka yung iba hindi na nakapagbayad. Pero so far yung mga customer natin mga honest naman kasi nababalikan naman natin sila ng masarap na fried chicken na gawa natin. Yung iba naman po is hindi na tumatawid, lalo na kapag may mga sasakyan. Yung iba tinatawag na lang tayo. Kaya minsan po mahirap po yung kapag busy po pero doon lang naman sa time na umaga, yung nag-aalmusal at saka yung mga nanananghalian at saka yung naghahapunan. Yun po yung natin, yung inaabang natin na oras, yung busy. Kaya po baga pala naghahanda na tayo. Minsan nadamihan na natin ng luto para yung iba kasi tansya na namin yung oras na talaga yung busy talaga, kaya naghahanda kami ng maraming luto na hindi naman siya nababahaw kasi nauubos agad. Kaya yun po yung kagandahan sa atin kasi alam na natin yung oras na busy po mga Choy. At sa mga gusto po magnegosyo ng ganito, masabi ko lang po sa inyo, hindi po tayo lugi at masabi natin kikita po tayo at samahan natin ng konting sipag at syaga. Yun lang po, at mas maganda po yung tayo muna yung ang tawag dito is sa Bisaya kasi mag-uuna yung tayo yung mag-uunang magtinda para malaman natin yung oras na busy, para alam natin na paghahandaan natin yung yung oras na busy. Tsaka alam natin yung oras na busy. Kagaya po ng sa amin dito, ay alam na po namin yung oras na busy tayo gantong oras, kaya yun po napaghahandaan po natin mga Choy. Ang kagandahan na po sa pwesto natin mga Choy, ito po nasa tabing daan po tayo at saka marami pong dumadaan ng sakyan at saka yung mga trabahante sa highway minsan dito na kumakain, dito na rin
kumakain yung mga estudyante. Alam mo naman kapag maraming tao, dinudumog tayo ng tao. Ang iba, curious. Siyempre, ang iba, tumitikim din. Kapag natikman, yun na, magbabalik-balik na. Kaya, nagbibuild kami ng mga customer talaga. Hindi lang po sa pamamagitan ng ganda ng texture ng manok natin, kundi po sa lasa ng FC natin. Yun po yung the best dun po mga Choy, no? Ang kalimitan po nauubos ng puso namin mga Choy is nag-average po kami ng 260 or 250 pieces po, ano, kapag umaga hanggang gabi po tayo. Depende po mga Choy, no? Pero kalimitan umuubos tayo ng 200 mahigit. Yun po yung natin, yung naubos na puso. Yung kanin po, yung nakikita nyo sa lamesa, yung ang tawag dito niya kasi puso eh. Yan po yung nauubos namin. Yung 200 po mahigit. Kaya medyo busy po talaga sa pagdating sa pagkain, ano. At ang marami po naman sa atin is more on take out po, ano, kasi hindi nga po kasya yung mga yung mga customer natin kapag magsasabay-sabay po na kumain sa lamesa natin, dahil dalawa lang din po yung natin, lamesa natin, ano. Ayan, yung mga estudyante dito rin po kumakain sa atin. Minsan nga naubusan tayo ng display ng manok eh. Kung mag-aabot-abot yung mga customer natin, ano, nagkasabay silang dumating. Kaya minsan naubusan kami ng display. Kaya buti na lang yung iba is naghihintay na maluto. Kaya dahil din siguro saan natin sa sarap ng FC natin mga Choy, kaya yung iba nagtsatsaga na maghintay. Kaya po siyempre natikman na nila ang lasa, kaya okay sa kanilang panlasa yung FC natin mga Choy. Hindi naman kami nagtitinda ng FC dito eh, marami naman nagtitinda ng FC, pero yung sa atin talaga yung binabalik-balikan at masabi natin na the best talaga mga Choy yung FC natin. At ang ganda rin po ng location na pili natin mga Choy. Yun po sa mga bago pong subscribers natin, sa mga gusto pong magtayo ng negosyo, ang una nyo pong hanapin mga Choy, ang location po natin, ano, at saka texture po ng manok natin. Pangalawa na rin po yung lasa. Yun po yung pinaka-the best po na gawin natin mga Choy. At naranasan din po namin dito mga Choy, ano, yung mga customer namin is malalayo po yung lugar na kapag pinanggalingan nila kapag break time, ano. Kapag nakakausap natin at natatanong sila, ang sinasabi po sa kabilang baryo pa daw po sila. Medyo malalayo pa sa area natin, pero dinadayo tayo dito dahil nga po sa masarap daw po yung FC natin. At hindi naman po nanggaling sa atin ito. Feedback po ng mga customer po natin, ano. At kaya yun po mga Choy, masabi natin is okay po yung natin, yung FC natin, yung lasa po, ano, kasi nakikita natin may mga customer tayo sa mga nakakarating dito sa malalayong lugar pa sila eh, para lang tikman at kainin yung FC natin. At patok po sa panglasa nila, no. At marami rin po nag-inquire sa atin kung paano daw po mag-umpisa. At siyempre tayo, hindi naman tayo ganun ka hirap i-approach, kaya ang masabi natin, panoorin nyo lang sa YouTube namin, yun po yung mga step by step, at malalaman nyo po kung paanong paraan ng paggawa ng FC. Yan po mga Choy. At mag-ingat din po tayo sa mga taong mapagsamantala, no. Meron din po kasi sa amin dito, naranasan namin yung dumating sa point na busy ka, tapos meron mga, siyempre hindi maiwasan, may mga tao talagang mapagsamantala sa kapwa. Binalikan kami dito ng mga bandang alauna, hindi na kami busy. Ang ginawa po niya is nanghihingi po siya ng sukli. Hindi niya alam, nagre-record kami. Sabi niya kumain daw sila mga alas 12 daw, sama yung asawa niya. Tapos nanghihingi siya ng sukli sa 500, 500 daw yung pera niya. Ang sabi niya, tsaka ang nasukli lang daw namin is 200 lang daw, tsaka 2 manok lang daw yung nakuha daw sa 500 niya. Kaya ang ginawa namin, nireview namin yung camera, kasi nasa bahay na kami nun, tumawag yung tao natin. Sabi daw may
may customer doon na nanghihingi ng sukli. Sabi ng tao natin, hindi naman daw niya nakita na kumain yun. Kaya nireview namin yung camera. At sabi ko sa kanya, wag mo munang bigyan. Pabalikin mo na lang ng mga 5 PM para makarating kami sa tindahan. At kami po ang kakausap. Ang ginawa po niya, ganun po yung sinabi, pero nagalit daw po eh. At sabi daw, babalik daw ng mga alas 5, ano. Ang ginawa namin, hintay namin ng mga 5 PM. Tapos nireview namin ng camera. Tapos, ang ginawa po kasi niya, binidyohan niya kasi, kaya tinignan namin yung mukha. Wala naman pong record sa camera namin na kumain siya ng 12 PM. 12 PM, ano, kumain siya. Kasama yung asawa niya, kulot daw yung buhok. Nireview namin yung camera, wala po eh. Kaya masabi ko lang, ano po siya, nangi-scam po siya, no? Ano talaga, maraming mapagsamantalang mga tao. At sa mga ganung tao po, ingat po tayo mga choy. At doble ingat tayo, no? Huwag po muna tayong bibigay basta-basta at interviewin muna natin. At malalaman mo naman kasi kapag seryoso talaga eh. Pero kapag naloloko lang, malalaman mo rin eh. Aramdaman mo yan mga choy, no? Kunting ingat lang, ano? Lalo na sa panahon ngayon, maraming mapagsamantalang mga tao. Ayaw lumaban ng patas. Tayo naghihirap tayo maghanap buhay, kumita. Ang iba nambubudol lang. Kaya ingat po tayo mga choy. At konting dasal para maingatan din tayo ng may kapal. Ito po yung pangatlong pwesto namin mga choy, no? Ito po yung na vlog na namin nung nakaraan. Yung nakaraang vlog namin na nagumpisa kami dito is 3 kilo lang po hanggang sa umabot ng 5 kilo. Ito po ngayon po is busy na po kami. At unti-unti nang nalalaman ng mga tao na masarap po yung FC natin dito, kaya nabalik-balikan po nila mga choy. At sa kaalaman po ninyo mga choy, hindi lang po tayo ang tindahan ng ulam dito, no? At marami po yung tapat natin, titinda rin po ng ulam, at saka yung tapat niyan meron din po. At saka sa unahan natin meron din po, marami po natitinda din, no? Pero marami po natitinda ng ulam, pero sa atin lang po yung masabi natin busy kapag tanghali. Binabalik-balikan po ng mga tao po, no? Siguro sa pakisama natin sa mga customer natin, isa rin din po kasi yun eh, yung relationship natin sa customer. At malalaman nila na na mabuting tao tayo kapag yung madalas silang kinakausap, in-entertain natin, huwag natin sa simangutan kasi doon po tayo kumikita sa kanila. Kaya ganun po yung relationship po natin sa customer. Kailangan, importante rin yun mga choy, no? Madali tayong i-approach ng mga customer, yung hindi natin susungitan sila para magbalik-balik po sila. Doon nga po pala sa mga bagong subscribers natin, no? Sa mga hindi pa po nila napapanood ng mga video natin, meron po tayo na-upload sa YouTube, ano? As yung mga nakaraang video natin, panoorin nyo lang po mga choy. I-scroll up nyo lang po para mapanood nyo po yung mga dating upload natin na check po na mayroon po kayong matututunan kahit kaunting kaalaman lang po sa pag-FC po. Gusto nyo pong magnegosyo ng FC, yan po ang mapapayo ko sa inyo mga choy. Nakakatulong din po yung pagmamarinate natin ng FC na gabi pa o mamagdamag natin nakamarinate yung FC natin. Nakakatulong po yun sa pagnunuot ng lasa ng manok. Kaya gawin po natin yun mga choy sa mga nag-FC po, ano? At nunuot po ang lasa hanggang sa buto po ng ating FC kapag nakamarinate yung manok natin ng magdamag o higit pa. Subok na po namin yan mga choy. Yun po yung ginagawa namin para maging masarap ang FC natin, no? May mga kachikin choy tayo nagtatanong kung paano pabanguin yung FC natin. Ang masabi ko dyan, isa yan sa mga paraan mga choy, yung nakamarinate ng matagal yung manok mo at saka sa breeding mix. Mapapanood nyo rin po kung paano po yung paggawa natin ng breeding mix. Meron po tayo na-upload yan sa mga nakaraang video natin mga choy. Hanapin nyo lang po at makikita nyo po sa YouTube channel natin. At sa mga
nakarating ng video na ito, huwag niyo po sanang kalimutan na i-share po at i-like na rin po ang ating video para po makatulong kayo sa amin at kami nakatulong din naman sa inyo kahit konti mga choy. Yun po, at salamat po sa mga Chicken Choy natin na walang sawang sumusuporta po sa ating YouTube channel. Pakisupport po yung Facebook page namin, Chicken Choy Adventures. Sa mga bago po, huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe po ang ating Facebook page, Chicken Choy Adventures. At pa-share po ng mga videos natin mga choy. Doon po sa kabilang tindahan namin mga choy, umubos din po kami ng mga 35 to 40 kilos po doon sa unang tindahan natin. At doon sa pangalawa, yung half day lang po kami doon, umubos po tayo ng 20 to 25 kilos po na manok. Araw-araw half day lang po tayo. Dito naman po is 35 to 40 kilos po ang naubos natin, average po na manok. Ayan po. So araw-araw po kaming kumukuha o nagpapaihaw ng manok, mga 100 piraso po na manok araw-araw. Minsan po maabot po siya ng 130 to 135 kilos. Depende po sa laki ng manok na naihaw po Kaya masabi po natin na yung manok natin everyday po siya na presko po galing ihawan. Araw-araw po tayong nagpapaihaw At minsan lang po kapag medyo maulan, ang naranasan namin medyo maulan, medyo matumal po talaga, maabot lang siya ng mga 30 kilos. Ganun, naubos natin. Merong medyo natitira na mga manok natin Yun po yung ingatan din po natin na yung mga tira-tirang manok, dapat kapag ating sa bahay, ililipat natin siya ng plastic na bago para hindi po ma-contaminate. Bago natin ilagay sa freezer, linisan mo natin kasi kundi i-separate natin siya, huwag natin ihalo sa bago. Kasi naranasan namin mga choy, yung mga ganong lalo na kapag full pack yung freezer natin, naranasan namin na hindi siya naabot ng lamig, madali pong nasisira, nagrarancho po yung manok. Kaya yung mga ganun po, ingatan po natin para hindi po tayo masira sa mga customer konting ingat lang kasi meron mga customer na mga masaselan po, pag nakaamoy na ng konting rancho, siyempre magre-reklamo, ko-complain yun. Kaya yun po yung mahirap mga choy. Dapat meticuloso tayo, maingat tayo sa mga ganun para hindi po tayo mahirapan na mawalan ng customer. Kasi alam mo naman, kapag nagkamali ka ng isang beses, yung mali mo, yun na yung laging titingnan ng tao. Yung tamang nagawa mo na matagal na panahon, hindi na nila makikita yun. Yung isang pagkakamali mo lang na isang beses nagawa, yun lang laging maalala nila. Kaya konting ingat po sa mga nagninegosyo. Dapat po malinis po tayo lalo na kapag pagkain yung niluluto natin. Yun po madalas na sinasabi ko sa mga tao namin na konting pagkakamali lang, masisira po tayo. Kailangan po dapat lagi malinis po tayo. Yun po yung pinapaalala ko lagi sa mga tao namin kapag nagluluto po ng manok. Konting ingat, konting linis. Dapat malinis po. Ayan po, lagi naglilinis sa area po natin. Sabi ko sa kanila. At ayan po, sa oras na to, busy na po tayo. Medyo siguro ito mga alas 10 na ito ng umaga. Kasi hindi po magkapareho yung natin, yung busy po na oras. Ang nangyayari po dito sa tindahan natin, kapag mayroong natapos ng kumain, maya may papalit ulit, kakain ulit. Kaya busy po talaga tayo kapag mga papunta ng tanghali yung natin, yung oras natin So ayan mga choy, medyo busy na tayo mga choy At ang may papayo ko lang sa mga nagninegosyo po kapag kumikita po tayo, dapat nagtatabi din po tayo, nag-iipon po tayo mga choy. Kasi po yung ipon natin, depensa natin yun sa mga bagay na mangyayari na hindi natin alam. Kaya po mas maganda po may ipon tayo kasi may mga kasabayan po akong negosyante din po ng FC po nung araw po, nag-umpisa pa lang po kami, magkatabi po kami nagninegosyo. Ngayon po naghihirap
Ang lakas ng FC niya nung araw na naabutan ko. Mabilis siya. Nauna pa siya sa amin magnegosyo ng FC. Mabilis siya nung araw. Ang problema kasi sa kanya is bisyo. Malakas mag-inom, malakas manigrilyo. Yun po yung yung problema sa kanya. Hindi siya nag-iipon, meron siyang pamilya. Ngayon po, nakikita ko siya. Minsan nagkikita kami, naawa ko. Minsan siguro naabotan na lang namin kahit papano. Kaya yun po yung importante po talaga, yung nag-iipon tayo para dumating man yung panahon na hindi natin alam, meron po tayong ipon, may depensa po tayo. Yun po yung mga choy, ang pinaka the best na na gawin natin, yung kaisipan na ganun, mag-ipon po para kung sakaling gusto natin magtayo pa ng ng ibang pwesto, may ipon po tayo. Hindi po tayo mahirapan na saan maghagilap, at saka iwasan po natin yung utang. Yun po ang nakita ko po sa kanya din sa kasama ko nung araw, nag-EFC din po. Marami po siyang utang, yung mga Bombay. Itong mga Bombay, imbis na nadapa ka, tutulungan kang tumayo, tatadyakan ka pa para hindi ka makabangon. Ganito po yung nila kasi 5-6 po Hindi ka tutulungan tumayo tatadyakan ka pa para gumapang ka lalo. Kaya ang may papayo ko mga choy, huwag po tayong papasok sa mga utang-utang. Magsikap po tayo na kahit paunti-unti, lalago din po yan. At yan po yung pinaka-the best na wala tayong utang. Sarili sikap mga choy, at kasama ng palataya. Yung gagawin natin mga choy para lumago po yung ating negosyo mga choy. Kasi po pawis at dugo ang puhunan natin mga choy. Tapos iwawaldas lang natin ng mabilis ang pera natin. Dapat matuto tayong magtipid, lalo na kapag mayroong umaasa sa atin ng mga mahal natin sa buhay. Kaya shout out po sa inyong lahat mga choy, sa mga bagong subscribers natin. Don't forget to share and like sa ating mga videos sa saan man nakarating ang video na ito, at sana makatulong sa inyo sa mga bagong nag-EFC po at salamat po sa isang subscribers natin taga Bohol na ginawa tayong inspirasyon para po makapagtayo po siya ng FC. Ngayon po nag-uumpisa na po siya, at saka yung isa po na OFW po na nakita kami na nakapag-umpisa na rin po ng FC, at mabilid din po yun sa kanya, at tayo po ang ginawang inspirasyon. At isa po siyang OFW. Pag uwi niya po dito sa Cebu, nagtayo po siya ng negosyo, at sa awa at tulong is nakapagpatuloy siya sa pag-EFC, at malakas na rin po ang tindahan niya mga choy. Sinamahan na ng konting sipag at syaga. Pwede rin po damihan yun ng sipag. Yan lang po ang mapapayo ko sa inyong lahat mga choy. Dapat po mga choy, masaya tayo sa ginagawa natin. Ano mang ginagawa natin, dapat masaya tayo mga choy, para magtagal po yung ginagawa natin. Kasi kapag hindi ka masaya sa ginagawa mo, hindi po magtatagal yung negosyo natin. Dapat mahal natin yung ginagawa natin, may pag-ibig tayo sa bawat ginagawa natin. Yun po, siguradong magtatagal po tayo, at mahalin natin ang ating mga kapwa-tao. Ayan, lalo na yung mga naghihirap. Ito po, shout out po sa mga customer natin taga Robinson po yung nagtrabaho. Madalas po silang kumakain sa atin mga choy. Ayan, kung napapansin nyo, marami po yan sila. Ang iba po doon po sa kabilang tindahan kumakain, ang iba dito po sa amin. Depende po sa saan po sila makakapabor. Ayan, madalas po dito sila nakikita ko kumakain sa amin, dito sa kabilang tindahan. Medyo malapit dito mga choy. Yun lang po mga choy. Shout out po sa inyong lahat. Magandang araw po. Salamat po sa inyong mga pagsasagang panonood mga choy.